isang nakakangamba na pangyayari ang nangyayari ngayon sa buong Pilipinas na karamihan ay hindi alam ang patungkol sa bagay na ito at hindi ito binabalita sa anumang news media sa buong Pilipinas. Ano nga ba ang nangyayari sa ating bansa? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kung ating mapapansin, balot na makapal na kulay orange sa windy map ang ating bansa. At ano nga bang ibig sabihin nito? Ito ay dahil sa epekto ng sulfur dioxide mula sa Papua New Guinea at sa Solomon Islands. Ang mga steering currents ay nagtutulak ng mataas na konsentrasyon ng sulfur dioxide sa Pilipinas at maging sa Indonesia. Kaya naman kung ating mapapansin, balot ang buong Pilipinas ngayon ng makapal na sulfur dioxide. Ang mataas na konsentrasyong ito ay maaaring magdulot ng pangati sa mata, ilong at lalamunan at maaaring magdulot ng sakit kaya't maghanda para sa pag-akyat ng mga kasong ito ng sakit ngayong linggo sa Pilipinas. May mataas kasi na konsentrasyon ng sulfur dioxide mula sa dalawang pagputok ng bulkan sa Solomon Islands at Papua New Guinea na ito ay saad ng isang balita sa Philippines Weather Watchers sa Facebook. Ang sulfur dioxide ay maaaring magdulot ng mga problema sa respiratory system at maaaring magkaroon ng pagkairita sa ilong, lalamunan at baga. Ang mga usok mula sa sunog at iba pang biomass burning tulad ng prescribed agricultural burns ay nagdaragdag ng sulfur dioxide sa atmosphere na maaaring maging pangalawang polusyon at makakaapekto sa kalidad ng hangin. At kung hindi maganda ang kalidad ng hangin natin, maapektuhan ang kalusugan ng tao maging ang klima dito sa ating bansa. At ito ay pinangangambahan dahil ito ay mula sa mga sunog sa Papua New Guinea ngayon na pinagsama ng usok ng bulkan at sunog. Ito ay nagmimix sa hangin at tubig. Pagkatapos ay kinukuha nito ang mga wind steering currents patungo sa direksyon ng hangin kaya't nararanasan ito ng Pilipinas ngayon. Ang ilan dito ay pumupunta sa hilaga at umaatras sa dagat at ang natitirang bahagi ay tumatama sa Pilipinas. Karaniwan itong napupunta sa dagat. Ngunit dahil sa El Nino, ang mga wind steering currents ay nagbumula ngayon sa silangan patungo sa kanluran kahit ito ay tinutulak patungo sa Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang sulfur dioxide? Ang sulfur dioxide ay isang walang kulay na gas na may matapang na amoy at maaari itong magdulot ng iba't ibang epekto sa kalikasan at kalusugan ng tao. Narito ang ilan sa mga pangunahing epekto. Una ay ang polusyon sa hangin. Ang sulfur dioxide ay isang pangunahing polusyon sa hangin na naglalabas mula sa pagsunog ng fossil fuels na naglalaman ng compound ng sulfur tulad ng uling at langis. Ito ay nakakatulong sa pagbuo ng acid rain na maaaring magdulot ng masamang epekto sa lupa, tubig at ecosystem. Magkakaroon ng problema sa paghinga dahil ang sulfur dioxide ay nagbibigay ng iritasyon sa sistema ng paghinga na nagdudulot ng sintomas ng ubo at iba pang mga sakit sa respiratory system. Ang mga taong may pre-existing na mga kondisyon sa respiratory system tulad ng asthma ay maaring mas sensitibo sa mga epekto ng sulfur dioxide. Isa pa dito ay makaka-epekto ito sa puso at dugo. May ilang pag-aaral na nagpapahiwatig na ang mahabang pag-expose sa sulfur dioxide ay maaring kaugnay sa mga problema sa cardiovascular, kabilang ang mataas na panganib ng heart attack at iba pang sakit sa puso. Makaka-apekto rin ang sulfur dioxide sa pagsasaka na maaaring magdulot ng pinsala sa pananim at kagubatan. Ito ay maaaring magdala sa pag-acidify ng lupa na nakakaapekto sa kahalagahan ng nutrisyon at maaaring makasama sa paglago ng halaman. Gayun din, nakakaapekto ang sulfur dioxide sa partikuladong materya dahil maaaring reaksyonan ang iba pang polusyon sa atmosphere upang bumuo ng maliliit na partikuladong materya o PM na makakasama sa kalusugan lalo na kapag ito ay hinihinga sa loob ng baga. Nakakaepekto rin ito dahil nakakontribute ito ng smog. Ang smog ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kalidad ng hangin at kalusugan ng tao. Gayun din ang sulfur dioxide ay maaaring makatulong sa korosyon ng mga materyales tulad ng mga metal at gusali, lalo na sa mga industrial na lugar kung saan mataas ang konsentrasyon ng sulfur dioxide. Makakaapekto rin ito sa kalikasan. Ang paglabas ng sulfur dioxide ay nakakatulong sa acidification ng mga anyong tubig na nagdudulot ng masamang epekto sa mga ekosistemang akwatiko
ito ay maaaring makasama sa mga isda at iba pang mga buhay sa tubig. Kaya nga naman, tayo ay mag-ingat lahat mga kaibigan, magsuot tayo ng mask. Kung maaari ay iwasan muna natin ang paglabas sa ating mga tahanan habang mataas pa rin ang konsentrasyon ng sulfur dioxide sa ating hangin dito sa ating bansa. Gayon din, i-monitor natin sa pamagitan ng mga balita ang patungkol sa bagay na ito at patuloy tayo manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Mga awit 55 verse 17, sa hapon at sa umaga at sa katanghaliang tapat ako'y dadaing at hihibik at kanyang didinggin ang aking tinig. Kaibigan, humiling tayo sa ating Panginoon ng proteksyon sa anumang klase ng problema o anumang mga pangamba na ating kinaharapan dahil siya lamang ang magbibigay sa atin ng solusyon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin, sa pagbibigay sa amin Panginoon ng mga babala, sa pagliligtas sa amin sa anumang klase ng sakuna, sa pagbibigay sa amin Panginoon ng masayang mga puso sa kabila ng mga problema sa buhay. Nawa Panginoon, patuloy niyo kaming ingatan sa mga pangamba ng buhay na maaaring magdulot sa amin ng trahedya. Gabayan Panginoon ang bawat isa, maging ang aming mga pamilya. Gabayan po ninyo ang Pilipinas at ang inyong mga anak sa lahat ng tao sa buong mundo. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.